أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo po ay patuloy sa ating pag-aaral tungkol sa paraan ng pagkilala sa tunay na Diyos. Mahalaga kasi na malaman natin at makilala natin kung sino ang tunay na Diyos na lumikha sa atin. Sapagkat ang tagapaglikha ay hindi lamang tao ang kanyang nilikha. Kung mapapansin ninyo ay mayroong mga kalawakan, mayroong bituin, mayroong buwan, may mga planeta, at mga puno, mga halaman, mga hayop, marami pa. At ang lahat ng mga bagay na ito ay may mga kani-kaniyang mga dahilan sa pagkakalikha. At alam naman natin na ang tao, o kung hindi pa, maaaring hindi pa alam ng karamihan kung bakit siya nilikha. At sa Islam, kami ay alam namin na ang dahilan ng pagkakalikha ng Diyos sa atin. Sapagkat sinabi niya, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At nilikha ko ang jinn at ang mga tao upang sumamba lamang sa akin. Yan ang pahayag ng tagapaglikha, kaya ang dahilan kaya ka naririto ay para sumamba sa Kanya. Sa pagkakalikha niya sa tao ay hindi sapat yung tayo ay binigyan lamang ng buhay, lakas, pangangailangan sa mundong ito at binigyan tayo ng tungkulin na sambahin natin siya. Kundi lumikha rin siya na patutunguhan natin na mayroon pong ikalawang buhay. Sa makatuwid, ang buhay natin dito sa mundong ito ay pansamantala lamang at tayo po ay kumbagay naglalakbay lamang sa mundong ito. Meron tayong pangalawang buhay na pinakahuling hantungan upang dito ay tumanggap tayo mula sa ating tagapaglikha ng alinman sa dalawang bagay. Gantimpala o kaparusahan. Sapagkat lumikha rin siya ng paraiso at impyerno. Paraiso para sa mga magtatagumpay at mga pagpapalain ng Diyos sa mga taong sumunod sa Kanya at sumamba sa Kanya at kumilala sa Kanya. At parusa naman sa impyerno doon sa mga taong nagkasala sa Kanya, hindi sumamba sa Kanya, hindi kumilala sa Kanya. Kaya mahalaga po na makilala natin yung ating tagapaglikha. Kung sa pananampalataya natin ngayon at sa pinaniniwalaan natin ng Diyos ngayon ay makita natin na ito ang tama, huwag na tayong humiwalay. Kundi, pagbutihin natin ang ating buhay, pagbutihin natin ang ating pagsamba sa Kanya, ibigay natin ang todo-todo, at huwag tayong gumawa ng masama upang tayo po ay makarating sa kaligtasan. Ang parusa ng Diyos na igagawad doon sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya ay panghabang buhay din po yun. Kaya huwag tayong pumayag na tayo po ay mawala sa ganitong mga paglalakbay na hindi man lang natin nakilala yung ating tagapaglikha. Hanggang sa tayo ay maparusahan na hindi man lang natin nakita kung sino yung lumikha sa atin. Kaya po, hinihikayat namin kayo at inaanyayahan palagi na pag tayong magsawa, pag tayong tumigil sa paghanap ng katotohanan, pagkilala sa tunay na lumikha sa atin. Ngayon po ay pangatlong araw ng aming pag-ayuno. Alhamdulillah, ang mga alipin ng tagapaglikha ay inuutusan niya na mag-ayuno. At ang reward o gantimpala na matatanggap namin kung ito ay aming gagawin, kami po ay nililinis at pinapatawad sa mga kasalanan. Gaya ng aming mga itinuturo mula pa noong una na hindi na po kailangan na
gumamit ng ibang kasangkapan para lamang tayong mapatawad sa kasalanan. Sapagkat ang kasalanan ng isang tao, gaano man ito kabigat, gaano man ito kalaki, ay kayang patawarin ng tagapaglikha. Gaya rin naman ang mababasa sa mga aklat na ginagamit ng mga mangangaral at mga tagapagturo, na nasusulat dito na ang gaano man kalaki ng iyong kasalanan, gaano man karami ito, sindami ng bula sa dagat, o ano pa man, o pinakamalaki pa, ay mapapatawad ito ng Diyos. Ang kailangan lamang po ay makilala natin yung Diyos na doon tayo nagkasala. Sapagkat pag humingi tayo ng tawad sa Kanya, ay patatawarin niya tayo. Paano natin makikilala ang Diyos kung makakita lamang tayo ng isang katulad ng aking kasuotan o katulad ng mga nagtuturo sa Islam, ay iniiwasan na nating alamin ang katotohanan. Dapat po ay kung meron man tayong higit sa lahat na pinaghahandaan at pinag-aaralan, ay yung pong pagkilala sa tunay na Diyos. Kaya natin po ito kinikilala dahil mahalaga ito sa ating kaluluwa, sapagkat mayroong araw ng pag-uukom. Kung wala nga lang po sanang pag-uukom, ay wala na rin kaming gagawin at hindi na rin kami magsasalita at hindi na rin kami maaawa sa tao. Ang pagkaawa at pagmamahal sa tao ay siyang nagbubunsod sa akin upang gawin ang mga bagay na ito na ipahayag ang katotohanan at bigyan kayo ng kaalaman upang huwag kayong maparusahan pagdating ng araw ng pag-uukom. Kaya namin sinasabi ito sapagkat napakaraming mga tagapagturo, tagapangaral na patuloy ang pagbangon, patuloy pa rin ang pakikipagpaligsahan sa mga tagapangaral ng katotohanan. Kaya po naman gusto namin kayong bigyan ng kaalaman tungkol dito. Halimbawa, katulad na lamang ng sinasabi nila na ang Diyos ay pwedeng gawin ang lahat ng bagay, kaya kung siya man ay nagkatawang tao, wala kang magagawa. Tama po yun, pero sa palagay niyo po ba ay gagawin ito ng Diyos? Ano ang dahilan at magkakatawang tao siya? Sasabihin natin na dahilan sa tutubusin tayo sa ating kasalanan? Napakababaw po na dahilan, sapagkat ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat at mapagpatawad. Gaya na nga ng binanggit natin sa mga kasulatan na ginagamit din ng mga tagapangaral. At gayon din naman ang nakasulat sa Quran na ang Allah o ang Diyos ay Al-Ghafur Ar-Rahim. Siya po yung mapagpatawad, ang maawain. Kaya totoo po yun. Subalit, meron siyang isang bagay na hindi pinapatawad. Yung nagtatambal sa Kanya. Ibig lang sabihin na ang Allah o ang Diyos ay siyang dapat sambahin, at kapag iba ang iyong sinamba, ito ay pagtatambal sa Kanya. At ito yung hindi niya mapapatawad. Kaya naman kami ay nagpupumilit na makapagbahagi sa inyo ng mga bagay na magdadala sa atin sa kaligtasan, magdadala sa atin sa katotohanan, upang mabuhay tayo na ang ginagawa natin ay may kapakinabangan. Kung tayo ay sumasamba sa Diyos, meron tayong gantimpalang makukuha, sapagkat tunay na Diyos yung ating sinasamba at pinasasalamatan. Kaya kung halimbawa na sinasabi ng mga mangangaral na ang Diyos ay nagkatawang tao, iisipin lamang natin na pwede ba itong gawin ng Diyos? Kung papasok sa atin ay pwede, iisipin na naman natin bakit. Bakit niya ito gagawin? Bababa ang kanyang
pagka-Diyos kapag ginawa niya ito, sapagkat kapag siya ay tao, masasaktan siya ng kapwa-tao. Siya ay naparusahan, nasaktan, kung siya yung tagapaglikha, ay napakababa ng naging uri ng ating tagapaglikha. Kaya po pangit na isipin natin na ang ating tagapaglikha ay nagkatawang tao. Ito po ay pananaw at magiging pananaw ng lahat ng mga tao na ang iniisip niya na ang tagapaglikha ay siyang pinakamataas, ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang siyang karapat-dapat bigyan ng papuri at pasasalamat. Kung ganito ang pagkilala mo sa Diyos ay hindi mo pabababain ang pagka-Diyos ng ating tagapaglikha. Hindi mo bibigyan ng mga bagay na magpapababa sa Kanya. Hindi mo siya kikilalanin bilang isang tao. Kundi, higit sa lahat ay lagi na lang kinikilala mo na siya ang iyong Panginoon, siya ang lumikha sa iyo, kaya ikaw ay natatakot sa Kanya, na hindi mo siya masamba, at natatakot ka na ikaw ay maparusahan sa araw ng paghukom. Ganun po sana ang nagiging pagkilala ng bawat isa sa atin pagdating sa tunay na Diyos. Kaya po, magbigay tayo ng oras sa ating Panginoon na siya ay ating kilalanin at siya ay ating sambahin. Kaya naman yung pong mga tagapangaral na nagmamalaki na patuloy sa paninira ng katotohanan, ay tayo na po ang makapag-aaral dito kung alin ang ating susundin. Kung susunod ba tayo at maniniwala doon sa mga nagsasabing ang Diyos nila ay naging tao, doon ba tayo papayag sumama sa paniniwala na ito, samantalang ang tunay na Diyos ay nagpadala ng mga sugo, mga propeta, para tayo po ay igabay. At siya po ay nananawagan sa sangkatauhan na sinabi niya, Bada a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusrika bihi shay'a wa la yattaqina ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ang pinakamalapit na kahulugan sa ayat o sa sinalita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay o ang kanang kasulatan. Yan po ang Kristiyano at ang mga Hudyo na inaanyayahan na halina kayo sa isang usapan, sa isang kalima o sa isang salita na wala tayong ibang sasambahin kundi ang Allah lamang. Pagka ganito ang paanyaya sa atin, ay dito na nagsisimula yung magiging isipan natin na sino yung Allah. Bakit tayo niyayaya na mayroong pasabi na ganitong mga salita o ang kanang kasulatan, halina kayo, mag-usap tayo sa isang salita na wala tayong ibang sasambahin kundi ang Allah lamang. Iisipin natin kagad kung sino yung Allah at bakit ninyo gagawin ito, at kung kayo ba ay magbibigay ng panahon at oras para dito o babaliwalayin nyo lang yung panawagan. At sino ba yung nananawagan? Yung bang nagsasalita na may dala nung salita na yun? Katulad halimbawa ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginamit niya rin ang mga salitang iyan. At ngayon ay ginagamit din namin sa inyo sapagkat ito'y mensahe ng ating tagapaglikha. Kung ito po ay mensahe ng tagapaglikha, marapat lamang siguro na alamin natin kung totoo yun. At
kung ito po ay mayroong kapakinabangan sa ating mga sarili. Kaya halina at mag-usap tayo. So, pinag-uusapan ngayon natin yung tungkol sa ating tagapaglikha. Mayroon palang panawagan ang Diyos na ganito, halina kayo. So, narito kayo ngayon, nanonood kayo, at ang pinag-uusapan natin ay wala tayong ibang sasambahin kundi ang Allah lamang. Bakit ang Allah ang ating sasambahin? Sapagkat siya yung tagapaglikha. Maraming mga ayat sa Quran na nagpapatunay na sinabi niya na siya ang Allah, siya ang tagapaglikha. Una, nang siya magpakilala, sinabi niya, Innani ana Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata lidhikri. Katotohanan, ako ang Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin. Sambahin ninyo ako at magtatag kayo ng pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At sinabi pa rin niya na at nilikha ko lamang ang jin at ang tao upang sambahin ako. So, ang dahilan kaya tayo narito ay para lamang sumamba sa Allah, sapagkat siya ang lumikha sa atin, siya ang nagbigay sa atin ng buhay at ng lakas, kaya marapat lamang na siya yung ating sambahin. Siya rin ang lumikha ng impyerno at siya rin ang lumikha ng paraiso. Kaya kung hindi natin siya sasambahin, sinabi nga niya kanina na innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi. Katotohanan na hindi ko mapapatawad ang kasalanan nagtatambal sa akin. Wa may yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Pero yung ibang kasalanan ay kanyang patawarin kung kanyang nanaisin. Kaya ang tagapaglikha ay nararapat lamang na siyang ating kilalanin at siyang ating dapat sambahin, sapagkat siya yung nagpapatawad sa lahat ng bagay at isa lang ang hindi niya mapapatawad kapag hindi siya yung sinamba mo at sa iba ka sumamba. Pag-aralan natin, kung meron man tayong tagapaglikha at hindi mo siya sinamba, sa palagay mo kaya ay matutuwa siya sa iyo. Bibigyan ka kaya niya ng buhay na walang hanggan sa paraiso? Dahil lang sa hindi mo pagsamba sa kanya, ito lang ang sinasabi niya na hindi niya kayang patawarin. Kahit nga doon sa isang aklat na ginagamit ng mga tagapangaral, ay sinasabi doon na kapag ikaw ay sumamba sa ibang Diyos, maliban sa kanya, ay hindi kanya patatawarin. So ganun po kahigpit talaga ang Diyos. Ang Diyos po ay, sabi nga doon sa aklat na yun, ay seloso, mapanibughuin. Siyempre po, kahit tayo ang mag-iisip, bilang tayo ay mga tao, halimbawa tayo ay magulang, meron tayong mga minamahal na mga anak, na kung ang mga anak natin ay sa iba nagpapasalamat at sa iba nagbibigay ng tulong kaysa magulang niya na nagpalaki sa kanya, ay magiging masakit ito para sa atin. Gaano pa kaya yung tagapaglikha na siyang lumikha sa iyo, na nagbigay sa iyo ng buhay, nagbigay sa iyo ng lakas, nagbigay sa iyo ng kaisipan, at pagkatapos ay iba yung pinasasalamatan mo at pinaglilingkuran mo. Kaya isip-isip po tayo mga kababayan na ang tunay na Diyos ang pinaka-importante na ating masamba at ating mabigyan ng pagtanaw ng utang na loob. Ang paghanap po sa katotohanan, siyempre dapat ay nakikilala natin din yung mga tagapangaral, mga tagapagturo. Ang dami nga pong nagtuturo ngayon eh. Ang dami po, lalo na sa media, at sinasabi nila na sa kanila ipinagkaloob yung katotohanan, sa kanila ipinagkaloob na maunawaan ang mga salita ng Diyos. Na kung ating iisipin, kung makatarungan ng Diyos, bakit niya pahihirapan na unawain ang aklat o mensahe o revelasyon na ibinigay niya? Kung ito ay revelasyon, hindi niya ito papahirapan sa tao na ito ay unawain. Yan lamang po ang isa sa pinakamagandang isipan ng tao kapag ang pag-uusapan ay mensahe.
Sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala, kapag siya po ay nagpapadala ng mga sugo, ay sinasabi niya na, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. Ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala ay, at nagpapadala kami ng mga sugo, liban lamang sa lingwahe ng kanyang mga mamamayan. Para maging maliwanag ito para sa kanila. Tingnan ninyo mga kababayan. Kung ito po ay nakita ko kasi noon na nung nag-aaral pa ako sa Islam, ay isang bagay na nagbibigay sa akin ng inspirasyon at lalong nagliliwanag sa akin. Sapagkat kung ating isipin, halimbawa nga po, ang Diyos ay nagpapadala ng mga sugo katulad nila Abraham, si Moses, si David, si Jesus, at si Propeta Muhammad, sumakanila nawa kapayapaan. Sa pagpapadala ng Diyos ng mga sugo, siyempre po, kinakausap ng Diyos ito. At kung kakausapin ka ng Diyos para isugo ka sa mga tao, siyempre, kung ano ang lingwahe mo, ay ganun ka kakakausapin ng Diyos. Para direkta yung mensahe na unawaan mo agad. Hindi mo na kailangan na pag-aralan ito. Halimbawa, katulad ng nangyayari sa panahon natin ngayon na yung isang aklat nagmula sa mga Grego. Sila po ang gumawa nito. At pagkatapos, nalipat ito sa salin sa wika ni Kristo. At pagkatapos, nalipat ito sa salin sa wikang Ingles. At pagkatapos, nalipat ito sa wikang Pilipino. Sa palagay ninyo, kung sa panahon ng ang aklat na ito ay nasa wikang Griego at ikaw ay Pilipino, maunawaan mo kaya? Di siyempre, hindi. Ngayon, yung aklat na yan, nung panahon na yan, ay patuloy itong ginagamit, patuloy itong nababasa, na mayroong nakasulat dito na ginagamit ngayon ng mga Pilipino sapagkat nasalin na ito sa wikang Pilipino, na ang sabi rito na ang aklat na ito ay magagamit sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo ng nasa katwiran. So kung ito ay nagagamit sa pagtuturo, sa pagsansala, ibig sabihin sa pagsaway, para ikaw ay maligtas, sa makatwid, nung hindi pa nasasalin ito sa Pilipino, yung mga gumagamit nitong aklat na ito, dapat pala, kung ito man ay gabay, ay meron nang naigabay noong panahon na yun. At meron ng tamang paniniwala. Pero meron po ba sa kasaysayan na nagpakilalang sugo ng Diyos na ang daladala ay ang aklat na yan? Kung wala po, na history ay ibig lang sabihin, hindi ito naging mensahe ng Diyos para gamitin ng mga tao. Hindi po yun. Maliwanag po yun. Hindi po yun ang mensahe ng Diyos. Kung gayon, kung hindi ito mensahe ng Diyos, ito po ay isa lamang babasahin. Subalit sa tinagal-tagal ng mga panahon at dumami ang gumamit nito, ay marami na rin ang naglakas ng loob na magtayo ng relihiyon at dito ay sinasabi nila na sila ay sugo na ng Diyos. Na yung mga taong hindi nakakaalam, paano ba? Paano ba nagiging sugo ng Diyos ang isang tao? Alam po kaya ito ng mga tao? Kung hindi alam ito ng mga tao, maraming maliligaw. Ngayon, para sa inyong kaalaman, ang Diyos po ang pumipili ng mga sugo. Katulad ni Moses doon sa aklat na yon. Kung inyong pag-aaralan, si Moses ay nagdadahilan na hindi siya marunong magsalita. Kaya nga pinasama pa yung kapatid niya na si Aaron. Nagrereklamo si Moses dahil hindi siya marunong magsalita. Pero dahil siya yung napili ng Diyos, ay dinagdagan pa siya ng kasama. Isinama pa si Aaron, yung kanyang kapatid.
Yun yung pagpili ng Diyos eh. Ganun siya namimili. Katulad ni Jesus, nang siya ay mapiling sugo ng Diyos, ay kinikilala rin dyan sa aklat na yan na siya lamang yung taong hindi nagkasala. Sa makatuwid, siya ay matuwid na tao. At pagkatapos, bilang siya ay matuwid na tao, siya ay isang sugo ng Diyos. Ang Diyos po ay pumipili ng mga sugo, mga propeta. Ito po ay malilinis. Sila ay napipili. Bakit ba sila napili? Sapagkat sila ay matuwid. Sa palagay po ba ninyo, kung matuwid ang Diyos, siya ay papalitan ng isang maruming tao na ibig sabihin ay hindi matuwid, pagkatapos ay gagawin niyang sugo? Ano sa palagay niyo ang maituturo ng taong hindi matuwid? Puro kasinungalingan. Kaya nga po, yung mga tagapangaral, mga tagapagturo na nagiging gabay nila ang aklat na ito na hindi naman ibinigay sa kanila ng Diyos, ay wala silang magagawang gabay o wala silang magagawang pagtutuwid sa tao. Kundi ang magiging bunga nito ay pagkaligaw sapagkat ang pinagkunan nila ng mga katuruan ay isang ligaw na tao. Isang ligaw na tagapangaral. Kaya nga, mayroong huling isinugo ang ating Diyos, ang Propeta Muhammad, para ituwid ang mga tao, igabay ang mga tao. Kaya mayroong sugo, mayroong revelasyon, mayroong mensahe na ibinibigay sa mga sugo at mga propeta. Yan ang lagi nating tatandaan. Mayroong dalawang uri ng katangian ang isang isinugo ng Diyos. Tandaan natin, kapag siya ay sugo, may revelasyon o mensahe. Katulad ni Abraham, katulad ni Moses, katulad ni David, at katulad ni Jesus. Yan po yung mga batayan natin. Na sila ay mga sugo at may katangian na sila ay propeta. Bakit? Sapagkat ang propeta po ay hindi mo kayang dayain. Hindi ka pwedeng mandaya na sabihin mo na ikaw ay propeta, subalit ang mga sinasabi mo ay hindi nagkakaroon ng katuparan. Ganyan po kasi ang propeta. At yan din ang mapapansin natin ngayon sa mga tagapagturo at mga tagapangaral, nagkiklaim, nagsasabi sila na sila ay sugo, pero hindi naman sila propeta. Ang Propeta Muhammad, ibinigay sa kanya ang Quran, hindi po isang buong aklat. Sa loob po ng 23 years, nabuo po ito naging isang aklat. Sapagkat ito po yung mga mensahe na ibinibigay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad po ngayon, Ramadan. Bakit kami ay nag-aayuno sa panahon ng tuwing Ramadan? Una, sapagkat ito iutos ng Diyos. Pangalawa, dito po ang panahon na kung saan ay binigay ang mga revelasyon o mensahe ng ating tagapaglikha. Kauna-unahang pagbibigay ay panahon ng Ramadan. Subalit, umabot po ito ng 23 taon. Kaya mga mensahe matagal, maraming mga bagay na ibinigay sa kanya at hindi po ito na naisulat agad ng Propeta Muhammad sapagkat hindi naman siya marunong sumulat at hindi siya marunong bumasa. Kaya isang milagro na mapapansin natin na ang Quran ay milyon na mga tao ang nakakabisa nito. Nakakabisa niya ang buong nilalaman ng Quran. Sapagkat ito po ay revelasyon, ito ang mensahe ng Diyos, kaya makikita natin dito yung mga pagsaway at mayroong mga utos na pagsasabi katulad ng binanggit natin kanina sa inyo, yung paanyaya ng Diyos na halika kayo, mag-usap tayo sa isang bagay na wala tayong ibang sasambahin kundi ang Allah. So yan ay pinasasabi sa atin. At sinabi rin ng Allah na siya yung tagapaglikha. At marami pang iba na nagpapatunay na siya yung lumikha, siya yung may-ari ng ating buhay, at siya yung nagbibigay ng sanhi ng kamatayan. Gaya ng sinabi niya sa Quran. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Alhamdulillah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sangkatauhan, ito'y tumutukoy po sa lahat ng tao. Sambahin ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo at siya rin ang lumikha sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takot sa Allah. Pansinin natin itong ayat na ito o salita ng Diyos. Iniuutusan niya ang mga tao na sumamba sa kanyang Panginoon, na lumikha sa kanila at sa mga nauna sa kanila. Kung ang sasabihin natin, hindi po ang lumikha, ni wala siyang malikha kahit ano, na hindi siya makalikha kahit langaw, huwag tayong pumayag na ito yung sinasamba natin. Sapagkat malalagay tayo doon sa kaparusahan na hindi mapapatawad ng tunay na Diyos. Kaya itong mensahe ng Diyos ay bigyan natin ng panahon. Doon sa pag-aaral na gagawin natin, sinabi niya, sambahin natin yung ating Panginoon. Lumikha sa atin at lumikha sa nauna sa atin. Sino yun? Alladhi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Sa mga tuwid, yung sasambahin mo na siya Panginoon mo ay siyang lumikha ng daigdig na ito upang maging higaan natin o tirahan natin. Na siyang naggawa rin ng ulap upang maging silong natin at siya rin ang nagbababa ng ulan para lumabas dito ang mga iba't ibang uri ng halaman, mga puno, pati na ang damo. Kaya kung alam natin na ang Allah ang may gawa nito, sabi ng ayat, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Kaya't huwag tayong gumawa ng katambal o iba pa ang sasambahin natin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sinabi rin ng Allah na ang nagpahayag nito ay halimbawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron ka raw bang pag-aalinlangan sa kanyang alipin o isinugo? Ay maglabas kayo niya na katulad ng sura o chapter o ayat o salita o mensahe, katulad ng mensahe na ipinapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng Propeta Muhammad. Meron kayong alinlangan sa Propeta Muhammad? Maglabas kayo ng katulad ng mensahe ng Quran. Maglabas kayo ng katulad niyan. Yan ang hamon sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat siya yung tagapaglikha, siya yung nakakaalam sa lahat ng mga bagay. Kaya po, dito namin kayo patuloy na hinihikayat na mag-aral at alamin ang mga katotohanan. Nawa sa mga naririnig din yung katuruan sa Islam ay magdala ito sa inyo ng kaligtasan. Gaya rin naman ng ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung si Moses nung panahon na yun ay nagrereklamo, paano ko magiging sugo mo? Paano ako sasabihin kay Paraon itong mga mensahe mo? Hindi nga siya marunong magsalita. Hindi siya marunong magsalita, tatakot siya. Kaya ang Propeta Muhammad, nung siya ay isinusugo, iniutusan siya, tinuturuan din siya kung anong kanyang mga sasabihin. Gaya ng sinabi ng Allah, "Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim." Sabihin mo, sabi niya ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul ya ayuhan nas
Inni rasulullahi ilaykum jami'a alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yamut fa'aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'alakum tahtadun. Ang Allah o ang Diyos ay nagbigay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng salita na kung ano ang kanyang sasabihin sa mga tao. Sabihin mo, o sa katotohanan ako ay isinugo sa inyo ng Allah para sa inyo lahat, sa inyo. Sabihin mo, ako ay isinugo para sa inyo. Kaya ito yung mensaheng maganda. Sino yung nagsugo sa kanya? Ang Allah. Sino yung Allah? Na siyang naghahari o may-ari ng langit at lupa. Na siya ang Diyos, walang ibang Diyos maliban sa kanya. Na siyang nagbibigay ng buhay at kamatayan. Kaya't paniwalaan ninyo ang Allah, paniwalaan nyo rin ang kanyang sugo na si Propeta Muhammad na hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Na siyang naniniwala sa Allah at sa kanyang mga salita. Sundin ninyo siya sapagkat nandoon ang tamang gabay para kayo ay maigabay sa tamang landas. So, kung ating pinag-iisipan at pinag-aaralan ay ito na po yung totoong sugo. Ito na yung totoong makukunan natin ng mga salita ng Diyos sapagkat siya ay inutusan ng ating tagapaglikha. At kung hindi natin kilala yung tagapaglikha, yung ipinapakilala ng Propeta Muhammad, ito yung ating kilalanin na tunay na Diyos sapagkat siya po ay isang Diyos lamang, walang kamukha, walang katulad. Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat, walang kahinaan, hindi napapagod, hindi nagugutom, hindi inaantok, at hindi nasasaktan ng kanyang mga nilikha. So yan po ang ating Diyos. So inshallah po ay nakapagbigay kami sa inyo ng karagdagang kaalaman upang makilala natin ang ating tunay na Diyos. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.